Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to another episode of People's Court. Magsasama na naman tayo sa loob ng isang oras para sa isa na namang makabuluhan na talakayan tungkol sa batas. It's me again, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani, at syempre pa, hindi makukumpleto ang People's Court without the one and only Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge! Hi, Attorney Al, and hello din po sa inyo ating mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. Welcome po sa inyong lahat sa isa na namang bago at sariwang episode ng People's Court. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. By mabuti, we mean na ligtas kayo sa sobrang init ng panahon kasi nasado tayo ng summer talaga eh. Kaya ang color ko summery, di ba? Yes. Parang color ng sobrang sun. bright. No, nagbabagang sun, di ba? Yung orange, di ba? Yan. Dapat lagi po kayong hydrated ha at shaded para iwas sa heat stroke. At syempre pa, kailangan din po malamig ang ulo. Huwag pong sabayan ng init ng ulo ang mainit na panahon. Tama, Judge. Sabi nga sa sikat na kantang Lagabog, oh, kalma. Baby, kalma. Hindi ko alam yan, ha? Hindi mo alam? Hindi. Ano ka ba? Kay Skuski ba yun? Hindi ko alam yan. Oo, pero hindi ko pa napapractice. Hindi ko pa nasasayaw yung TikTok niya. So meron ba yun? Yes, Sige, so, search ko nga. Ayan. Kalma. Baby, kalma. O siya, simulan na natin ang show mga kauntahan. At sana sa loob na isang oras, mapakalma namin kayo. Anyway, napanood nyo ba ang previous episode na pinamagatang Pasado Ba? Kasama ang dekano ng Adamson University College of Law na si Dean Ada Abad. Magbalik tanaw tayo at panoorin po natin ang highlights from that video or from that episode. Roll VTR. Tandaan lang ninyo na meron din kayong mga karapatan kahit sinabi nila na proby kayo. Meron kayong mga karapatan doon sa mga benepisyo na nandun sa labor code, no? Like yung discuss natin kanina. Pero may obligasyon din kayo bilang probationary employee na pagandahin yung trabaho ninyo. Yes. Kasi kailangan yung i-prove na karapat-dapat kayong ma-hire nung kumpanya at gusto nyo maging regular. Kung kaya't dapat talaga, you put your best foot forward and try to comply with all of the requirements. Pakita nyo na talagang karapat-dapat kayo na magpatuloy sa pagtatrabaho dahil magaling kayong magtrabaho para sa kanila. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. At syempre po, maraming salamat ulit sa ating paboritong si Dean Ada Abad sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa kanyang comprehensive discussion tungkol sa probationary employment. So, Attorney Al, anong takeaway mo from that episode? Okay, thanks, Judge. And salamat din ng marami kay Dean Ada Abad. Now, for my takeaways and paalala from that episode, huwag po natin kalimutan mga kauntahan na ang probationary employment ay valid at legal po. Ang isang probationary employee ay dadaan sa tinatawag na trial period na tumatagal usually ng 6 months kung saan aalamin ang kanyang kapasidad at kung fit and qualified ba siya for regularization. Itong status ng probationary employee ay para sa mga new hires. Kaya dapat magpakitang gilas kayo para pumasa kayo sa standards ng employer. Tama. Kaya nga, di ba ang title natin, Pasado Ba? Oh, yes. Okay, so how about you, Judge? No, thanks, Attorney Al, for your takeaways. Now, for me naman, gusto kong segundahan muna yung binanggit mo tungkol dun sa standards ng employer. Now, dapat po, tandaan natin mga kauntahan, yung standards na yon ay reasonable standards, no? At ipinaalam po ito sa probationary employee sa simula pa lang para alam niya ang kanyang dapat i-meet or ipasa. Pangalawa, gusto ko ring i-emphasize na during the period of probationary employment, entitled na po sa statutory benefits ang isang probationary employee, katulad po ng minimum wage, overtime pay, holiday pay, etc. Subalit, fair and reasonable naman na may mga benefits na reserved para sa mga regular employees, no? Katulad po ng HMO, bonus, Provident and Retirement Fund, etc. Yung mga iba pang mga perks, mga allowances, ganun. Yes.
That way, mamomotivate ang probationary employee na galingan niya during the probationary period para matanggap siya as regular employee at ma-enjoy niya ang benefits ng mga regular employee. There. Ayan, thank you very much, Judge. Now, mga kauntahan, kung hindi nyo napanood ang episode natin na yon or any of our previous episodes or di kaya ay gusto nyong panoorin ulit, ang lahat na episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa Facebook page and nakasubscribe na sa YouTube channel ng People's Court. At syempre po mga kauntahan, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Sabado na 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo yan sa iba't ibang time slots kung hindi ninyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT DirecTV Channel 1, Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28 at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. Tama. At mga kahuntahan, kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip kayo magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network katulad po ng People's Court, but also to other local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad na lang po ng Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo at matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jean? Yes. Knowledge is power and sharing is caring. Yon. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta sa People's Court. Special thanks po sa ating mga nag-share na po sa ating episodes. And of course, maraming salamat in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time for our special shout-outs sa ilan sa mga kauntahan natin, Judge G. Tama ka doon, Attorney Al. Sino bang nasa listahan natin ngayong linggong ito? Yes, Judge. Ang una sa listahan ay ang kauntahan nating si Vasquez Nol na nag-comment sa episode 108 on probationary employment ng nice additional information. Sorry, ginaya ko kasi si Vice ganda sa McDo. Ganda. Nice. And then, hindi ko alam po paano niya sinabi ito, pero nice additional information. Ang ganda nga pagkaka-deliver mo. Diba? Nice. Additional information. Yun, tama. So, hello po sa inyo ulit, Sir Vasquez Nol. Thank you very much for always watching. Alam ko, top fan natin yan. Yes, thank you for always watching and supporting People's Court. Yes. Nako, maraming salamat po ulit, Sir Vasquez Nol. Huwag niyo po kaming kasawaan na panoorin at suportahan. Namang second shoutout naman natin ay isa pa rin para sa top fan din natin, no? Na hindi tayo talaga iniiwan. Correct. Si Ma'am Peppa Pig. Nag-comment naman siya sa episode 92 on the rules of summary procedure. Ang sabi ni Ma'am, sobrang ligaya ko sa mga natututunan ko. I love the law more and nakakahanga mga tulad ninyo. But I am too old to take up law, sabi niya. Nag-enjoy ko na lang watching people like you who have exceptional intelligence when it comes to the law and interpreting it. More power. Thank you. Diba? Nakakatuwa, no? Grabe talaga suporta ni Ma'am sa atin. Ma'am Peppa Pig, maraming salamat po. Talaga nakakataba po ng puso yung sinabi nyo. And we are happy to share our knowledge po sa inyo pong lahat. So maraming salamat po ulit and please continue to watch and support People's Court po. Yes. Thank you very much ulit sa ating mga avid kauntahan na sina Sir Vasquez Nol at Ma'am Peppa Pig. Para po sa iba pa nating kauntahan, welcome po kayo mag-message sa amin o mag-post na inyong comment of support and appreciation. Kasi nakaka-inspire po talaga yon. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may
contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our Facebook page and YouTube channel. Tama. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. And again, ikaw na ang mauna. Yes. Okay, so ito kasi ang mom ko pa talaga nagsabi, batiin mo naman itong mga to. Okay. So thank you very much, Judge Jing, for giving me the first first dibs at the first personal shoutouts. So belated happy birthday last April 16 to my Uncle Cesar Ampatu, and advance happy birthday on April 22 to my Auntie Was Apatu Muhammad. Wow. Ayan. May you both have many years to come. God bless you both. Stay healthy and happy, and hope to see you both soon. Yun nga. Okay. Taga saan ba sila? Yung isa lang pala mukhang hope to see you soon. Kasi si Uncle Cesar nasa Amerika pala. Okay. Tapos si Auntie Was, nasa Pagadian City. Sa Pagadian. Siya yung sabi ko dati na lagi ko binabati every week. Yes. Nakalimutan ko na, sorry talaga. Kasi nga, kumuha rin siya ng GSAT para lang mapanood tayo. Nakakatawa naman si Auntie Kasi mas Was. gusto niya napapanood sa TV kaysa sa Facebook. Ibang feeling din talaga. Yes. Kaya ayun. So hello, Auntie Was. Tsaka hello sa lahat ng taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayun, ako. And hello po sa inyong lahat. And syempre, special happy birthday kay Uncle Cesar na nasa Amerika at kay Auntie Was naman na nasa Pagadian. Yes. Now, for my shoutouts naman, birthday greetings din lang sa akin, Attorney Al. First, belated happy 19th birthday to my beauty and brains niece naman ang mana sa kanyang nanang. Yes. Nanang talaga sa akin. Na si Rain Uyenko, yesterday, April 19, 2024. So by the time that this is aired, yun, April 19. The day before, yeah. Ilang taon na siya? 19. 19 Oh, din. 19 on 19. Oh, di ba? Yun ang team kailangan niya may ngayon. mga invitations sa pinapadala. 19 on the 19th. 19th on the 19th. Yes. Yan. Also, happy birthday naman today, yun nga, by the time that this episode is aired, April 20, 2024, to the ever young-looking and napakalakas, no? Na aking father-in-law na si Da ang tawag namin sa kanya. Birth Nolasco, yon ang kanyang pangalan. Happy birthday, Rain and Da. Love you both. Wow, happy birthday din. Na makiki-birthday na ako kay Rain. Na-intriga ako na nagmana ba talaga siya sa'yo? Oo. Sa brain lang o pati sa beauty? Sa beauty din. Parang I doubt that. Charot. Anyway. Grabe ka. Pang talaga ito. Magkikita tayo next week, di ba, Pang? Ang dami ko sa inyo yung susumbong talaga ito. Sisip-sip nga ako kay Da. Happy birthday, Sir Bert Nolasco. Ayan. Mabait po ako sa inyong daughter-in-law. Okay, ayan, naluluhan Ayan, ako. naiyak na po siya. Nag-guilty po. And with that, mga kauntahan, napansin nyo ba na medyo it's been a while since nag-Q&A tayo? Marami nang naipon ng mga tanong kasi masipag po kayo magpadala sa amin ng mga tanong. Oo. Maraming salamat po for that. We're not complaining actually. Oo. Now, yung iba ay nasagot na natin sa mga nakaraang episode pero may mga natira pa rin. Tama ka doon, Attorney Al. Kasi nga, itong mga recent months, dumami talaga yung mga questions and we are thankful to you, mga kauntahan, for that, for reaching out to us. Kaya medyo naipon na rin yung mga dapat nating sagutin. Kaya, mga kahuntahan, para sagutin ang inyong mga tanong, welcome po sa isa na namang episode natin na yun talaga dedicated for that. Ito pong Tanong Mo, Sagot Namin, Part 4. Yes. Abangan nyo po yan sa second and third segments ang mga tanong, mga piling tanong na sasagutin po namin. At tutok lang po kayo mga kahuntahan at baka yung mga tanong po ninyo ay mapili namin para sagutin. Kasi di po ba pag nagpapadala kayo ng mga tanong, lalo na nga po yung mga direct message nyo sa Messenger, yun yung sinasabi na natin, abangan nyo po ang discussion. Kasi para po mas malawak yung pagkakadiscuss at mas marami pong makikinabang dun sa information na ibabahagi natin. Yun. Huwag natin ipagdamot yung legal information. Yes, diba? correct. Pero syempre we understand na kaya nyo pin-PM kasi siguro dahil private yung kaya yung message. general. Kaya we ask that you watch us para yung sagot ma-share din namin sa iba. Yes. Ayan. That's right, Judge Jing. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan dahil magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome po sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa po, hindi po pwedeng wala ang abogado ng ating mga kahuntahan na si Attorney Al Jumrani. Hi, Attorney Al. Thank you very much. Diba? Kasi init ang iyong mood today ng init ng panahon sa labas. Correct. Ikaw din red eh. Mas mainit yan, di ba? Na-realize ko na bakit ako naka-red today. Kaya nga summer ang colors natin, di ba? Correct. Ayan, belated Chinese New Year. Chinese New Year talaga. Chinese New Year talaga. Belated, Happy Valentine's. Oh, yan. O meron bang advance? Ay, birthday mo na malapit na. Oo Di ba favorite color mo ang red? Hindi. Ay, di ba? Gray, okay. Hindi. Hindi rin ba? Pink. Pink. Okay. Oo, yan. Sige. So, hi again, Judge G. And of course, to all our countahans, narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan hindi lang 2 tanong ang sasagutin natin, kundi 100 tanong. Ready ka na ba, Judge? Talaga, dami naman ng 100. Baka bukas pa tayo matatapos yan, no? Hindi pa, naku, baka maniwala mga kauntahan natin. Mga kauntahan, hindi po natin makakaya na sagutin yan sa loob na natitirang panahon or oras natin, no? So, we will just limit it dun sa kung ilan ang makakaya natin, di ba? Yeah, oo nga pala. Hindi kaya siguro 100. Oo, hindi. Mga 50. 50 lang. Ang dami rin. Matay natin mga 98. Yeah. Naku, hindi po. Anyway, hanggang sa kaya lang namin. Besides, babiyahe pa kasi tayo mamaya, Judge Jing, papuntang Tacloban para sa Mandatory Continuing Legal Education na IBP Leyte Chapter. Kaya see you later, Tacloban. Yeah, see you later, Tacloban. Now, bago pa tayo ma-carried away sa excitement natin, sagutin na natin ang mga tanong mula sa ating mga kahuntahan. Okay. At ayun na, simulan na natin ang tanong mo, sagot namin part 4. Pero may twist dun sa, kasi di ba yung regular question and answer natin, ako yung magpo-post ng question, tapos ikaw sasagot, tapos and vice versa, di ba? Pero ngayon, babasahin ng tanong, tapos sasagutin nung nagbasa ng tanong. Correct. Yan. Mas okay ata yung gano'n. Ganun ba? Baka wala na magbasa ng tanong sa atin kasi siya rin sasagot. And then, okay. So, ang unang tanong natin, no? Ayan, eto na. Mula kay? Okay, mula ito sa isang kahutahan natin sa Facebook na si Fayang. Fayang o Fayang? Fayang. Fayang. Gusto mo, Fayang. Fayang. So, ang tanong niya ay, halimbawa, meron pong nagprenda sa amin ng lupa at bahay, 4 years na po itong nakasanla sa akin, at umabot na ang sanla sa 500,000 mahigit. May kasulatan po kami may kasulatan po kami nito sa barangay last April 3. Nag-appear na naman kami sa barangay at humingi siya ng 3 months na palugit kasi babayaran daw niya. Nalaman po namin ngayon na hindi pala sa kanya nakapangalan ang deed of sale ng lupa, kundi sa kapatid niya pala. Ask ko lang po, anong gagawin namin kasi nabalitaan namin na unti-unti na daw niya hinahakot ang kanyang mga gamit at mukhang lalayas. Yung susunod naming appear sa barangay ay sa June pa kasi humingi siya ng palugit na 3 months. Okay, yan. Thank you very much. So, ikaw na magdi-discuss. Yeah, ako na magdi-discuss. Miss Fayang or Fayang. Okay, thank you for your question, for giving us your question. Now, ang una kong masasabi dito ay itong mortgage kasi kailangan ng consent ng owner ng property. At sinabi nyo nga na yung bahay pala is na nakasanla is hindi pala doon sa nangutang sa inyo, kundi sa kapatid. So, ibig sabihin, hindi valid yung mortgage contract dahil walang consent nung may-ari ng property. Now, if the mortgage is ineffective, according to the law, the obligation becomes unsecured. Ibig sabihin, walang collateral, but it is still an obligation to pay a sum of money. So, nagiging money claim siya. At ganun nga ang nangyari dito sa sitwasyon na binigay ni Fayang
may utang, nireklamo sa barangay, at sa barangay nagkaroon sila ng kasunduan. Now, remember that the kasunduan can be executed within 6 months from the signing of the kasunduan or from the date of the performance. Now, dito, from April 3 to October 3, kasi April 3 sila nagkapirmahan sa barangay, so may 6 months to execute that until October 3. Kaya yung sa June na next meeting nila, yun ay pasok pa rin dun sa 6-month period para i-execute ang kasunduan nila. Pero dun nga sa kwento, dun sa sitwasyon, paano daw kung naglayas na o lumayas na at dinala na ang lahat ng kanyang mga personal properties. So in that case, if no execution in the barangay level, then the complainant can file a small claims case sa first level court. Dahil isa sa mga possible subjects of the small claims rules ay isang enforcement of a barangay settlement agreement. Yun. Ayan. Okay. Ako, thank you, Attorney Al, for your answer. At mga kahuntahan, please watch po our 2 episodes para po mas ma-fortify pa yung knowledge nyo about this. Kumbaga, mas marami pa po kayong matutunan. Meron tayong 2 relevant episodes on that. Ito po yung sa Katarungang Pambarangay Law, ang episode 39 po natin, at pati na rin po yung episode 106 natin. Yung recent lang, yung kasama natin si Yusek Irene. Yes. Yan. Now, for our next question, ito naman po ay mula sa isang kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Christine. Ang tanong niya ay, kapag estafa case po ba, dumadaan pa rin po ba yan ng JDR or mediation lang po? Yan. Napakaganda ng tanong. Law student kaya siya. Baka nag-research. Okay. Ano yun lang natin, i-clarify natin. Meron po tayong tinatawag yung 2017 Revised Guidelines for Continuous Trial in Criminal Cases. Now, dun po sa 2017 Revised Guidelines for Continuous Trial in Criminal Cases, 6 lang po ang klase ng mga tinatawag nating mediatable offenses. Now, pagdating po sa estafa, kasi medyo maraming klase ng estafa eh. Ang mediatable offense lang po na estafa ay yung nasa under Article 3151. Yun lang po. So yung iba, hindi nakasama doon. Now, para lang po klaro at hindi ako maligaw, ano ba itong nasa Article 3151 na estafa? Kasama po dyan yung ginawa po with unfaithfulness. Parang ano yun, unfaithfulness sa nangaliwa. Yun nga, unfaithfulness eh, no? Parang binetray. Ano ba yung sa Tagalog? Parang nilinlang, ganyan. Okay. Or may abuse of confidence. So, kasama po dyan, yung altering ng substance, quantity, or quality of anything of value. So, yung parang binabago mo, yung bawa, isang sakong bigas. Halimbawa, bumili kang Goyard. Goyard, tapos Japex. Japex pala. Yun, kasama yun. Na may Goyard pala si Judge. Ikaw talaga. Tapos kasama rin yung misappropriating. No? Yun yung parang na-dispar kung inangkin mo, ganyan. And then kasama rin doon yung taking undue advantage of the signature of the offended party in blank. So yung pinapirma ka, akala mo, tapos tiwala ka, pumirma ka naman, tapos saka dilagyan ng laman yung dokumentong pinapirmahan. Akala mo, resibo lang. Tapos naging promissory note, di ba? So, yun po yung 3 klase ng estafa under Article 3151, okay, na mako-consider natin na mediatable. Okay? 1A lang pala, no? 1. Tama, 1. So, kasama yung 1. 1, yun. Buong 1, yung 3 po yun. Sorry baka kasi mahabang Article 315. Kasi alam ko yung misappropriation B yan eh. Oo. Kasi ang dami ko ng kaso. Pero hindi ako yung gumawa. Ang dami mo kaso. Basta po yun, no? So, 3 groups yan sa estafa. Yung 3 klase ng estafa falling under Article 3151, yung nabanggit ko po kanina, yung parang binentahan ka ng peke, sabi sa'yo, tunay yun. O kaya yung minasappropriate yung binigay sa'yo, inangkin mo, pinagkatiwala sa'yo, tapos hindi mo na binalik, sabi mo sa'yo na yun. Tapos yung pinapirma ng blanco, yun po ang mediatable. Okay? Pero, ang criminal cases po natin, kahit mediatable yan, hindi po yan subject to judicial dispute resolution. So, wala na pong JDR
for the criminal cases. Correct. Okay? At kailan po nagkakaroon ng mediation? Like yun nga, bawa yung estafa under Article 3151, no? Pagkatapos po yan ng arraignment at saka ng pre-trial or preliminary conference. Andun din po yan dun sa revised guidelines for continuous trial in criminal cases. So, we hope na maliwanag po yan sa iyo, Christine, at makatulong yan sa iyo doon sa iyong research. So, ulitin natin 3151 lang ang hindi kasama, ay ang kasama 3152 and 3, yung ibang klase na estafa hindi yan kasama. Ayan, okay. There you have it, Christine, as sagot sa iyong research question. Pero maganda naman yung tanong niya kasi what if halimbawa, nandun na sila sa point na mediation, pupunta pa ba sila sa JDR? Kakausapin pa ba sila ng ibang judge? Di ba ganun sa JDR may ibang judge ang magta-try na pagkasunduin sila. Wala na po. Pag hindi nagkasundo pala sa mediation, balik na trial na. Laban na. Laban, ganon. Okay, so for more information about estafa, please watch our episode 34. And for information on court annexed mediation and dispute resolution, please watch our episode 86 kasi kasama namin doon si Justice Selma Alaraz. Yes. Supreme Court Justice Selma Alaraz. Court of Appeals. Ay, sorry. Court of Appeals in advance ko masyado. Naku, sana talaga magdilang anghel. Correct, yes. Papapanood ko to kay Justice Selma. Yes, correct. Yes. Oo, kasi ako nahuhulaan ko ang mga lumalabas sa bar exam eh. Baka ito din. Oo nga, di ba? Yung anong tawag mo doon? Bolang kristal. Sa bolang kristal ni Atty. Actually, fishbowl lang yun. Oo. Kasi nung ginagawa ko yun, naghahanap ako bolang kristal. Wala akong mahanap. Kaya naisip ko, pwede na to. Naging fishbowl na. Kaya 3 years ko na siya ginawa 3 years in a row. Fishbowl talaga siya. Ayun. Nakakatuwa. Sana nga si Justice Alaraz. Si Justice Alaraz sa Supreme Court na rin. Correct. So anyway, we're ready for the third question. At ang third question ay nasa aking kamay. Ayan. Ang tanong ay, okay, ito ay mula sa isang kautahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na user-us3. Ang tanong niya ay, halimbawa nag-appoint ang papa namin ng tenant verbally. So walang written contract. Pero sa kanilang agreement ay kung magkokopra yung tenant, 1 share ang sa kanila, 2 shares ang sa amin. Nang namatay ang old tenant, nag-take over ang anak. Nung namatay na ang papa namin, balak na naming ibenta ang lupa. Ang aking tanong, kung mayroon bang matatanggap ang tenant, which in this case yung anak na, mula sa amin. Okay, so good question at user-us3. Okay, so mga kahuntahan, gusto kong i-point sa inyo yung batas natin on agricultural tenancy. Ito yung Republic Act 1199. Medyo matagal na siyang batas, no? Pero still, it is still applicable, lalo na pagdating sa agricultural tenancy. At ayon sa batas... 1954 pa, yes, no? 1954. Pinanganak ka na ba noon? Hindi pa. Ikaw nakakainis ka. Akala ko 1948 ka. Ano ka ba? Naku, nga kung tayo, ito pa talaga, inano ko talaga dito lagi. O diba, this guy 1948, so she doesn't look 80. Hindi ka dyan. Talaga si attorney. 1972 po ako. Yeah, 1972. Marshalo Baby. Oo, Marshalo Baby. Actually, ikaw din Marshalo ka. Yes, Marshalo Baby ako kasi 1979. Di ba nilift siya 1981, di ba? Oo. Yun na yung nagkaroon pa ng parang puppet na presidential elections noong 1980, 81. Yun. So 2 years old ka. Oo, yes. Pero wala akong maalala. Mas maalala ko yung 1986. Oo. Yes. So kasi meron kami people power na t-shirt. Anyway, sige, tama. Okay, so balikan na natin. Hindi na sila makarelate. Karamihan ng mga Gen X, mga millennials, Gen X and Gen Y. Lalo na Gen Z. Lalo na itong mga Gen Alpha, di ba? Gen A na. Gen Alpha na sila. Hanggang sa ubusan natin ng letra, no? Hindi, nag-start na ulit Kaya Gen Beta na, Gen Charlie. Gano'n. Sunod-sunod na yan. Okay. So anyway, so mga kauntahan, itong Republic Act 1199 nagbibigay sa atin ng konsepto ng agricultural tenancy. And as defined under the law, agricultural tenancy is the physical possession by a person of land na devoted to agriculture, belonging to or legally possessed by another person. At ang purpose nitong possession na ito or cultivation is for production.
pero ang nagpo-produce or ang nagtatrabaho doon ay yung nangungupahan. So through the labor of the former and pati ang kanyang immediate family members. In consideration dyan or bilang kabayaran, ang nangungupahan o yung tenant ay pumapayag na i-share ang harvest with the owner or to pay a certain amount, price certain, either in produce, ibig sabihin yung harvest, or in money, or both. Now, tandaan na ang agricultural tenancy ay natatapos, or in English, extinguished by death of the tenant. So, the heirs may continue to work the land under the law hanggang sa end ng harvest. Yes. Okay, so halimbawa namatay ang actual tenant sometime in, let's say, January. Tapos ang harvest year is matatapos ng September. So hindi agad-agad matatapos ng January, kundi hanggang September 'yon. Now the landlord o yung may-ari ng lupa shall have the obligation to reimburse the labor and expenses in cultivation, planting, or harvesting at the time of the termination of the relationship. Ibig sabihin, pagdating ng September, dapat bayaran ng may-ari ng lupa yung cost ng labor at saka iba pang expenses incurred by the heirs. So yun po yung babayaran nyo doon sa nag-succeed doon sa agricultural tenancy. So tandaan nyo po na hindi po ang agricultural tenancy hindi po nag-ripen into ownership. Yes. Baka kasi iniisip nila na dahil sila yung matagal na sila doon, sila nagsasaka doon, kanila na. Hindi po, kasi originally the contract was agricultural tenancy. Yes. At may batas tayo para dyan. Now at any rate, ang ahensya ng gobyerno na may jurisdiction pagdating sa tenancy issues ay ang Department of Agrarian Reform. So kayo po yung nagmamayari, pwedeng kayo na rin ang mag-initiate ng conference doon sa DAR para magkaroon kayo ng meeting or pag-uusap para hindi na umabot sa korte yan. Tama. Communication is the key. Correct. Communication is king. Queen of hearts. Alright. So tama ang mga sinabi ni Attorney Al, para po sa maayos na pagresolba ng sitwasyon, magharap-harap ang mga partido sa Department of Agrarian Reform dahil ito po ang may kaukulang competence at jurisdiction sa ganitong usapin ng agricultural tenancy. Okay, tama. So, now, meron pa tayo isang tanong bago tayo mag-pause for a break. Ang tanong naman ay mula sa kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Dan. Ang tanong niya ay, halimbawa, yung parents daw ay kasal, pero sa live birth daw, kasal sila nakalagay. Ay, hindi kasal, no? Okay. Tapos sa live birth certificate nila, or nung bata, kasal yung mga magulang niya, kahit correct. hindi sila talaga kasal. Correct. So, yung ginagamit na last name nung bata ay sa papa niya. Kasi nga, doon sa birth certificate, nakalagay kasal sila. Yes. So, ang tanong, magkakaproblema raw ba in the future itong batang ito, no? Kung i-remain na lang na gano'n. Meaning to say, hayaan na lang, no? Kahit alam ng bata na hindi talaga kasal ng magulang niya, pero nandun sa birth certificate na kasal, tapos yun ang surname niya, yun na lang gagamitin niya. Like, kung kukuha daw ba siya ng passport or ikakasal na siya. Correct. So, yun yung parang concern niya, no? So, anong sagot doon? Ito po, anuhan lang natin, shortcutin na lang natin. Di ba, alam na po natin yung legitimate children or yung marital children, ito po yung mga batang pinanganak sa loob ng isang valid na kasal. So sila po ang may karapatan na gamitin principally ang apelyido po ng ama. Under Article 364 po yan ng Revised Penal Code. Civil Code. Civil Code. Joke lang po, ha? Baka sabihin mo under the Labor Code. 364 of the Civil Code po. Now, yung isa naman pong klase, yung tinatawag nating illegitimate children or non-marital children. So, ito po yung mga anak na pinanganak outside the marriage, a valid marriage. So, kanino po bang apelyido ang dapat nilang dala-dala? So, ang natin dyan, isa nanay dapat, no? Under Article 368 of the Civil Code. Pero tandaan po natin ito, kahit ganun yung general rule, may exception doon. So, yung bata po, pag may authority or may pagpayag yung tatay na gamitin yung surname ng tatay, then po pwede po yun, no, na gamitin niya. Now, nandun po yan sa RA 9255. Now, dito po sa sa question na binigay ni Dan,
doon po sa birth certificate, nakalagay na yung parents ay kasal, kaya nga itong bata ay ginamit niya yung apelyido ng tatay. So, papasok siya doon sa exception. Kasi makikita natin na may pagpayag yung tatay, di ba? Kasi kaya siguro correct. nakalagay yun na ganun. Now, on its face, valid yung birth certificate. At pwedeng gamitin yun ng ganun. Kasi nga, for that purpose na yung paggamit ng surname, unless lang question ng tatay, hindi ko yan pinayagan talaga. Ganun. At saka kung may sarili ng pamilya yung tatay. Doon lang. Kumbaga, kung may magko-question, yun. Oo. Kasi nga, sabi natin hindi natin sinasabi na talagang for all intents and purposes valid siya. Sinasabi lang po natin on its face, yung pag tinignan mo siyang ganun, okay, valid yung birth certificate. At pag sinabi natin on its face valid siya, pwede siyang gamitin para sa pagkuha, for example, ng passport, mga ganun-ganun. Yes. Kaya, Record sa school. Sa schools, ganyan. Now, paano kung may mag-question? Ayan na. Pag may nag-question ng birth certificate at entries nito, kasi nga nakalagay doon yung marital status ng parents at pati po yung apelyido ng bata, ano na mangyayari? So, magkakakaso na yan. No? So, po pwede yan na under Rule 108, yung cancellation or correction of entries in the civil registry, at yung Rule 103 or change of name. Correct. O kaya kung siya rin mismo, hindi na siya comfortable or ayaw niyang gamitin, no, yung pangalan. Mag-asawa na siya para mapalitan yung apelyido niya. Joke lang. Hindi, paano kung lalaki? Ako lalaki. Oo, diba? The same. Parang baka hindi na siya comfortable na parang feeling niya, kasi baka mamaya, sabi niya. Pwedeng hindi na lang niya hintayin na may mag-question. Siya na mismo. Kung talagang hindi siya comfortable, i-correct na niya. Para yung mga records din niya susunod, yun na. 'Di ba? So, merong option yung taong yun sa ganun. Either gamitin niya, antayin niya may mag-question, or siya na mismo kung talagang na hindi siya kontento doon, or kaya kahit sabihin natin pumayag yung tatay, pero ang kino-question niya yun sa marital. Yes. Di pa-correct niya na. Kasi hindi kasal. Papa-correct niya yun. Kaya lang affected yun. Pati kasi status niya yun. Yes, status niya. Yes. Status. O dami maapektuhan doon. So, yun po, no? So, yan ang ating discussion sa hypothetical question. Ni Dan. Okay. Pamala mo naman, legal research question nito. Oo nga eh. Okay. Pero wala problema yan. Whether it's personal ninyo, legal research question. We're here to answer your, legal confusion. Ayusin natin yan. Linawin natin. Ang galing nun, legal confusion. I like correct. it. I'm confused. In love. Charot. In law. Ayan. In love and in law. Yeah. Okay. At least walang last doon. Confused in love, law, and last. Nako. Okay. Thank you, Judge, sa sagot po sa hypothetical question ni Dan. Okay, so nakaapat tayo. Akalain niyo yun, no? Yeah, pero may susunod pa po, no? At mas matindi pa ang mga tanong na susunod. Diba? Kinakabahan na ako. Ayan. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre kasama pa rin natin ang walang iba, kundi si Judge G. Cono Lasco. Hi again, Judge. Nakakatawa. Gumagano'n-ganon pa, no? Yeah. Hi again, Attorney Alan, to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan usually may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court.
Pero for today po, since we're doing part 4 po ng ating special episode na Tanong Mo, Sagot Namin, kami muna ang amicus curiae nyo. Sana so far nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa batas, lalo na po yung mga tanong na sinagot namin, yung mga sinama naming napili naming tanong na sinagot namin kanina. Kaya yung mga nagtanong po noon, dapat inaabangan nyo tong episode na to. Diba? Diba? Sana nakikinig, sana nanonood sila ngayon. Yes. Ayan. So, kaya naman we are ready for the next round of questions. Okay, so ito na ang next question. So, our next question ay nanggagaling or mula sa isa kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Jerry. So, ito ang tanong niya. Halimbawa, may common Class A shares of stock sa aking lolo sa isang private company. Ano po ba ang ibig sabihin nito, Judge G at Attorney Al? Para sa iyo pala to. Ano po ba ang karapatan? Ano ka rin naman eh. Yes. So, subsidiarily liable. Okay. Kumbaga, kung hindi kaya nung first candidate, yung second candidate. Ayan. So, ano ba ang karapatan ng aking lolo na makukuha sa company na ito? 1980s pa kasi namatay ang lolo namin. Kaya hindi po ito nabigyan ng pansin ng aking lola at ng kanyang mga anak. Salamat po at God bless sa inyo. Ayan. First question na natin to on corporations. No? Kaya, sa'yo to. Ikaw na sumagot. Okay. So, Jerry and mga kauntahan, kung gusto nyo po malaman, ang common shares po ay tinatawag din natin ordinary shares. So, fundamentally, they are para shares in the ownership of a company. So, kung meron kang common shares, you are a part owner of the company. So, generally, shareholders or stockholders who hold common shares are entitled to a portion of the company's profits at meron din sila tinatawag na voting rights. Tama. Now, nabanggit ni Jerry yung Class A common shares naman. Ang Class A shares are a kind of common shares na bonggang-bongga because mas marami silang voting rights kesa doon sa non-Class A. Yes, o, di ba? Class A. Yeah, di ba? Kaya magbibili ka mga peke, di ba? Peke ba yan? Pero baka Class A naman Class A. Diba? Yung mga ibig sabihin, sobrang lapit doon sa original. Sobrang lapit sa original. Bawal po yun, Bawal po yun, kauntahan. O, pagka sinabi sa inyong Class A, hindi pa rin genuine yun. Yes, kaya huwag nyo bibilhin yun. Tama. Correct. Kasi wala namang original na Class A. Di ba? Or Class A na original. Wala. Yeah, kasi pag tayo mo Class A, peke yan. Pero not in this case. Pag sinabi natin Class A common shares, meron silang priority in voting or in dividend payments. That's number 1. Yes. Tapos pangalawa, mas marami silang voting rights. Yes. Kung yung iba, ang voting right nila is depende lang sa interest. Halimbawa, you get 10% interest, so 10% lang ang voting mo, pati proxies mo. Ganyan. Pero mas ikaw, mataas. pag Class A, baka mas mataas pa dun sa actual interest mo. Yes. Pero sa voting lang yun. Pero pagdating naman sa dividends, hindi naman lagpas sa interest mo. You don't get more than your actual interest. Pero, nauuna ka sa dividends. Yes. So, napakaswerte ng lolo mo. Yung nga lang, sumakabilang buhay na siya. So, ngayon, assuming the company is still existing, check with the company the status of those shares. Kasi meron kasi tayo tinatawag na yung right of companies to buy back. Yes. Mamaya baka nabili na yung shares of stocks ng lolo nyo. Kasi so, matagal na yun eh. Tapos mamaya baka may pinadalhan lang na ano. Pero still, kung nabili na yun, meron pa rin kayong right dun sa presyo ng shares of stocks at the time of the repurchase. Kaya yun na lang ang advice. So, hanapin nyo yung kumpanya na yan, and then, i-claim nyo kung ano dapat para sa inyo. Pero take note na medyo hihingan kayo ng ebidensya of relationship. Yan, tama. So, totoo bang heirs kayo? So, ano ang proof of heirship ninyo? So, baka kailangan nyo magbayad or mag-settle muna ng estate at magbayad muna kayo ng estate tax. Tama. Kasi in the first place, dapat nga itong shares of stocks na to, nandun yan eh. Yes. Dun sa settlement of estate ng Correct. para dun sa mga tagapagmana, yung extrajudicial settlement o kaya pwede rin na judicial Correct. settlement. Yeah. Alam mo, parang maganda rin napag-usapan na ba natin yan before? Meron na tayong estate tax, pero parang wala pa ata. Real estate tax, amilyar. Meron tayo na pag-usapan before kay Attorney Bob tungkol din sa hatian eh. Pero parang hindi yung distinction between extrajudicial at saka judicial settlement. Baka yun magandang topic. Sige, yes. But at any rate, maraming salamat Attorney Al kasi itong komplikadong topic
tungkol sa shares of stock ay sinimplify mo, no, para sa ating mga kahuntahan, pati yung kung ano nga ba tong Class A shares na to. So hindi po yan parang yung mga fake na bag na maayos sa parang kapareho na original. Ito pong Class A sa mga shares ay mas mataas. Kumbaga ito yung parang first class, ganon. Pero wala, curious lang ako kung totoo yung gano'n. Itinago nung lolo niya sa lola niya, no? Pero siguro dahil nga, surprise siguro. Pero I remember kasi my dad before. Dati kasi ang PLDT, nag-i-issue, parang stockholder ng PLDT, di ba? Line holder ka, pagka line holder, meron ka talagang. Tapos may mga cheque yan, dumarating. Nakatanggap rin kayo noon. So may landline ka. Yung tatay ko, hindi, ito, nakikinig sila dalawa nito ngayon. Hindi sinabi ng tatay ko sa mama ko na may ganun pala siya. So, ngayon, kami nakakatanggap noon. Siyempre, bata pa kami. Mga 300 pesos, mga ganyan. Pero hindi ko alam kung in-encash ba ni Papang yun. Pero halimbawa, hindi yun na-encash. Considering na, siyempre, that's a dividend eh. Tapos with inflation setting in, baka sobrang laki na nun, no? Pero ngayon, siyempre, as subscribers ng PLDT, hindi na tayo mga stockholders. At talaga ba? Hindi na ata. Kasi para ka ng customer eh. So kaya you are only paid the service that you subscribe. Kasi matagal na kami walang landline. Hindi ko na alam. Correct. Sa mga may landline dyan, taas kamay. You're so 2000 and late. Wala po nag-apply ng landline ngayon. Joke lang. Hindi, maganda yung landline parang kanina sa bahay. So, sabi ko, dala ko kaya yung mga chargers ko kung dala ko sa bag. Ang bag ko nasa likod. So, nagda-drive ako. So, hindi naman ako pwedeng tumigil para i-check kung dala. Tsaka pa ikot. I just want to have peace of mind. So, tumawag ako kay Donnie. Hindi niya sinasagot yung phone niya. So, baka nakamute. So sabi ko, there's only one alternative, and that is to call the landline. Kasi maingay talaga yung landline ko. So may landline ka pa social pala. ako. So yun, pero landline ito malakas talaga, nakakabulabog talaga yun. But siya, pagsagot ni Donnie, hello, good morning. Sabi ko, good morning kay Jan. Sabi ko, ako lang to, hindi mo kasi nasagot yung tawag ko. Nakakatulog din, lalo na pag emergency. Oo nga, tama ka naman. Ayan. Okay. So yan, usapang landline. Dadagdag ako pa sana, may party line din doon. Pero ano na po yan. Next time na lang, punta na tayo dun sa ating 6th question, no? So ito pong 6th question natin ay mula sa kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Lee. Ang tanong naman niya ay ganito. Halimbawa raw, yung asawa nasa ibang bansa, hindi na nagsusupport sa mga bata, sobra na sa 1 taon, hindi siya nagsusupport. Ano po ba ang pwedeng gawin? So yun yung tanong ni Lee. Now, ang word na ginamit ay asawa, no? So hindi walang distinction kasi kung tatay ba yan o yung lalaki ba yan or yung babae ba yan, basta asawa. Pero ang presumption natin kasi si Lee, babae siya. So baka yun, baka lalaki. But at any rate, ang natin general discussion, under po sa ating batas, no, ang persons po na obligado, mga taong obligado po na magbigay ng suporta, sino-sino po yan? Yung mag-asawa, yung mutual support yan eh. Tapos pati po ang mga magulang at anak. At hindi lang po magulang at anak ha, pati anak sa magulang. Na-discuss na rin natin yan before. Kasama rin po dyan ng ascendants and descendants. So kahit hindi magulang like lolo, lola, ganyan kasama. At yung mga magkakapatid. Now, dun sa tanong, itong asawa na nasa ibang bansa, hindi nagbibigay ng suporta rito. So, ibig sabihin, hindi lang sa asawa, pati siguro dun sa mga anak. At i-presume natin na legally married sila. Okay? So, pagka ganun po, tandaan po natin, yun, may obligasyon po talagang suportahan. Pero yung obligasyon po na yan ay civil in nature. So, failure to give support po per se, hindi po yan criminal offense, no? At na-discuss yan sa Acharon versus People. Ito po ay syempre yung lalaki yung asawa hindi nagbigay ng support kaya pinasok sa BAUC, 'di ba? Doon sa economic abuse. So doon nagkaroon ng discussion about it. So ngayon, klaro na, and actually maganda yan na nilinaw na civil obligation yung support. Wag namang abusuhin yung economic abuse provision ng BAUC. Sabi ko nga dati yan,
itong economic abuse provision, ito rin yung Yes. most abused Correct, provision yes. kasi yung claim for support pinapasok lagi under sa economic abuse. Kaya di ba, dati ang threat talaga is, sige, hindi ka magbibigay Oo, ng babawsi support, ka, bawsi. papakulong kita. Ayun, ganun. Parang ganyan. So Dahil sa ngayon, bawsi, correct. So ngayon, malinaw, no? Civil case po yan. At yun na nga, hindi lang siya yung babae laban sa lalaki, Correct. pwede rin po yung lalaki laban sa asawang babae. Kasi may mutual Yes. obligation po yan to support each other at lalo na yung mga anak. Yeah. Yon. Okay. So, paano gagawin? Una, magpadala muna ng demand letter. I-course nyo po kung nasa ibang bansa siya, dun sa agency or employer. Lalo na pag seafarer, kasi pwede yan dun sa tas papaanohan niya sa allotment, mga ganon. Now, kung wala pa rin pong mapuntahan yung ganon, then mag-file na po ng civil case for support. And for that, of course, we encourage you po na lumapit po sa isang abogado na may sapat na kakayahan at expertise at skill na matulungan kayo sa ganong klaseng concern dun po sa pagpa-file ng civil case for support. Yan. Okay, thank you very much, Judge, for answering Lee's question. So mga kauntahan, for more information on support or yung tatawag na sustento, meron po kaming previous episode. In fact, ang mga guest namin doon ay paborito din namin. No? Ito yung episode 61 on Supportahan Mo Ako. Si Supportahan Judge Mo Ako. Moldes at saka si Irie. Si Judge Irie. Oo, tama. Yan. So, Yung ating panoorin niyo po. couples Yes, edition, couples no? edition, Number yan. 2. Oo, kasi yes. yung first one natin, yung si Judge Lisa at saka si Judge Ricky Flores. Tapos sa kasunod. Ibig sabihin, 2 years, 1 year ang, no? Or same month yun? Same month Parang yung sa Valentine month ginawa natin. Oo. Okay. So, ito naman ang pang-pitong tanong. At ang tanong na ito ay mula sa kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Dennis. So, ito ang tanong niya. Halimbawa, may nabili po ang aming barangay noon na lupa. Tinayuan po ito ng eskwelahan pero ngayon po ay abandonado na. Maari po bang bawiin ng barangay ang lupa? Okay. So, una-una, ang interpretation ko sa tanong, so nabili ng barangay yung lupa, so nakapangalan sa kanya, tinayuan ngayon ng school, eskwelahan. Pagdating kasi sa school, pagmamayari yan ng DepEd. No? Kasi alam ko, per barangay dapat meron ka national high school at saka elementary school. Ganyan. So, inabandonan na raw yung school. Pwede bang bawiin ng barangay yun? Feeling ko ang nagtatanong nito barangay chairman. Okay. So, wala pa problema yan. Sige, itanong nyo lang sa amin yan. Anyway, remember po mga kauntahan at kay Sir Dennis, lands owned by and used by local or national government for public use, public service, and the development of national wealth. Ito po ay public property kahit na hindi na ginagamit. No? And magiging private lamang sila or hindi na nagiging public property kung nagkaroon ng declaration na patrimonial property at hindi na siya reserved for public use, public service, and the development of national wealth. Kaya ito yung pagka mayroong proclamation ang Office of the President na itong properties na to pwede na i-dispose to private owners. Tapos ngayon, i-course yan sa National Housing Authority. Tapos ayan, mag-award ng mga lots. Yan. So, naging private na yung dating public. Tapos similarly, ganun din. Pagka halimbawa, merong dating public tapos ginawang private, pwede rin ibenta yan ng gobyerno. Again, whether national or local government, may karapatang humawak ng private property. So, in this case, yung status ng property, hindi naman nabago. So, public property pa rin siya. Tapos, in fact, ginamit nga siya for a school. So, ang issue lang dito is, ngayong abandonado na, so ano na status of property? Pwede bang bawiin ng barangay? Again, sabi ng batas, non-use of the property does not convert its classification. So it remains to be public property. So pwede pong pwedeng bawiin ng barangay ang lupa na kinatatayuan ng dating school. No? Tapos,
Kung halimbawa gustong gamitin ng barangay, kasi yun nga ata yung point dito Yes, oo. hindi na ginagamit ng DepEd yung school, so pwede ba namin bawiin Yes, at oo, gamitin? para magamit yes, naman. so pwede. Pero syempre, advice natin dyan is mag-usap-usap kayo. Yes. Isang gobyerno lang naman kayo. Correct. Tanungin nyo ang DepEd, Oo, ano ano ba balak plano nyo nyo? dito sa school. Oo, Kasi kung correct. hindi, kailangan din ng Yes. constituents namin yan. Babawiin namin. Tama. Ayun. Oo, para mas maganda talaga mag-usap. Usap-usap lang, Makukuha oh. naman yan Correct. sa isang maboteng Yes. mabote para usapan, maboteng correct. usapan. Siguro, nakikita siguro nila yung eskwela, hindi na ba ginagamit? Pwede natin lagyan to ng basketball court. Or di ba? whatever. O, O, kung parang di ba? training center. Kung ganyan. ano man, Oo, mga barangay training Yes. facilities, Correct. di ba? O, pwede, Sayang naman kasi. Para hindi matenga yung property na Correct. yun, di ba? Oo. So, thank you, Attorney Al. Now, eto na po ang ating next. Ito na, last question na natin to kasi we're running out of time na po. Okay. Ito ay mula sa kauntahan naman natin na itatago natin sa alias na Gary. Okay? So, ang tanong po niya ay ganito. Halimbawa raw, noong 2008, mayroong Memorandum of Agreement na doon ay nakakommit ng breach ang isang partido, no? Yung breach is yung paglabag. Ang tanong niya ay paano kung hindi na makita yung MOA, no? Yung Memorandum of Agreement na yon ng dalawang partido, pero madali namang ma-reconstruct dahil simple lang naman daw ang contents ng MOA. Ayaw na raw kasi nung respondent mag-attend ng hearing sa barangay, kaya mayroon ng CFA or Certification to File Action. So ang tanong, may chance daw bang mag-prosper itong reklamo ng breach of contract kung nawala na ang kopya na nung Memorandum of Agreement nung complainant at saka nung respondent sa korte. Ang hawak na lang daw ay mga resibo ng mga binayaran. So yung tanong niya, sabi niya, maraming salamat at God bless, no? Now, ito po ang konting discussion natin about it. Kung wala pong kasunduan sa barangay, syempre may issue talaga, certification to file action. Now, pagka ganun po, kailangan pa rin natin pag-usapan kasi pinag-usapan nga rito breach of contract. Saan ba yan ifa-file, no? So, kailangan niya mai-file sa proper forum din, no? Depende po yan sa kung magkano man yung claim. Now, kailangan pa rin nating tandaan na hindi po porke sinabi breach of contract, yun na yun. Oo. So, kailangan pa rin pong patunayan yun. Yes. Talaga bang may breach of contract or talaga bang nilabag ang kontrata? Paano yung papatunayan? So, doon yan papasok. Di ba, lagi yung naririnig natin sabihin, ano ba ebidensya mo? Yes. So, ano ba yung ebidensya mo? Ganon. So, yung ebidensya po pwede yan na documentary, yung mga dokumento. Pwede rin po yan tinatawag na testimonial evidence. So, yung mga testigo, yung mga witnesses doon. Now, dito sabi, yung MOA daw kasi, nawala na, di ba? Pero, kahit na ganon, ibig sabihin nun, naku, patay, wala nang MOA, hindi na po pwede. Pwede pa rin naman siyang, kumbaga, makonsider, no? Kung meron pong mga testigo Correct. na magpapatunay na talagang may ganito to, may MOA, at kung meron pang ibang dokumento na mapapatunayan talaga yung contents ng MOA na yon, no? Katulad niyan, sabi niya may mga resibo siya ng payment. So yun, maaari. Tapos plus pag sinuportahan pa ng testimonial evidence, of course, bukod sa kanya, bukod dun sa nagsampa ng kaso, kailangan merong iba pang witnesses na makapagpatunay na meron talaga nitong MOA na yan. Correct. Kasi Judge, parang nagigets ko yung point niya. Baka kung wala yung kasi merong admission ata doon sa MOA na yun eh. Kung ano yung mga terms nila. Terms na parang, okay, nagkulang ako sa'yo nito, so ito yung gagawin ko, etc. Yeah. Eh, wala na yun. Oo. So, ano nahabol niya? Hindi naman ibig sabihin yun lang yung ebidensya ng pwede niya i-present. Oo, kasi yung mga resibo, Correct. yun yun. Tapos na nga, pag kami iba pang mga testigo, no? Pero eto po kasi, no? Pagka ganyan po na mga actions, meron tayong tinatawag na prescriptive period, yung prescription. Ako, lagi ko sinasabi to para mas madaling maintindihan. Ikumpara po natin sa expiration ng gamot Correct. o pagkain. Di ba? Oo. Meron tayong mga best before. Yes. O pag sinabing ganito, hanggang dito lang. Expiry date, ganito lang. So, pati po sa gantong mga klaseng aksyon, meron din ganon, parang Yes. expiration period sa pagpa-file ng kaso, no? So, pagka base po sa isang kontrata yan, written, ito ay 10 nakasulat, years. no? So, nakasulat na kontrata, 10 years po yan. Now, kung ito naman po ay hindi written, no? 6 na taon po yan pagka oral contract. So, written is 10, mas mahaba siya. Pagka oral lang, yung usapan lang, ba sabi ko sa iyo, pautang naman. O tapos sabi ko, magbabayad ako ng ganito. Wala tayong kontratang written, pero may kontratang correct. oral. So, halimbawa, utang ka, sige, sulat mo dito.
promissory note, I promise to pay. Yung written na yun. Yung written na yun. 10 years 10 yun. years. Kung base dito sa sulat. Yes, Okay. pero kung usapan lang, pangako. Yan, may ganyan pa, pataas-taas pa ng kamay, di ba? Correct, Pangako, babayaran ko ng ganito katagal. Yun, oral yun. Yun, mas may, 6 years. Mas Okay. mahirap nga lang yung i-prove. So, kailangan, halimbawa, meron pang ibang testigo. Okay. Now, eto kasi, yung Memorandum of Agreement, kaya sabihin natin na nakabase siya sa written contract. 2008 pa. Tagal. 2024 na po. 2024 na ba? Hindi, 2023. 2024 na. So, sabi ko, 2008 yung Memorandum of Agreement. So, plus 10. Paso na 2018. Oo, 2018, dapat nakapag-file na ng kaso. 2024 na po. So, yun na po. Kumbaga, sa pagkain, nag-expire na. Pati sa gamot, na-expire. Spoiled na po siya. Yun. Okay. Anyway, at least na-explain mo naman. Kasi sometimes, ito lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko, just because hindi mo nakuha yung remedy, it doesn't mean na wala kang closure. Ang closure also includes accepting your defeat. Ayun. In-explain ko lang din na ganito ang Kasi kesa yung sabihin mo sa kanya, wala tayong magagawa. Pero bakit nga ba walang magagawa? I-explain mo, matatanggap naman yan. Yeah. So may closure. Parang sa relasyon. Ikaw. May closure ka na ba? Anong closure ko? Wala pa. Because you don't have to close it, di ba? Kung ano man yun. Okay. Yan. Explain like a judge. Siyempre, di ba? Former Judge Gio Nolasco. Ayan. So, thank you again, Judge, for your very comprehensive discussion on, number one, yung, breach. Sa breach, yan. Breach. At saka yung prescription talaga. Yan. Okay, naka 8 questions tayo at maswerte ang number 8 sa Chinese, di ba? Ayan, so na-discuss natin ang iba't ibang legal topics from agricultural tenancy to support, child and spousal support, pati na rin common Class A shares and even public lands. O, di ba? Bongga? Oo nga, talaga. Attorney Al, napaka-diverse sa mga tanong natin ngayon. Now, actually, ano po yan? Marami pa pong mga tanong na gusto sana naming sagutin, pero limited po ang time natin. Kaya hindi po talaga ito ang last time na magkakaroon tayo ng tanong mo, sagot namin episode kasi nga po marami pang nakaipon. Kaya pag sinasabi po namin doon ang sagot po namin sa messages nyo sa amin, pakiabangan po ang discussion sa isang future episode ng People's Court. Talaga pong gagawin namin yon. Kung hindi man dito sa gantong special episode, doon sa mga dalawa-dalawang tanong natin sa regular nating episodes. Correct. Kaya sabi nga ni Judge, hindi po ito ang last na tanong mo, sagot namin episode. Yes. Kaya wag po kayong mahiyang magtanong. Yan. May right. Ipadala lang po ninyo yung mga tanong sa amin. So sa mga nagko-comment at nag-PPM ng mga tanong, kung hindi man namin nasama today dito sa episode na to, ayun yung mga tanong, don't worry. Malamang sa susunod na mga episodes, okay? Sasagutin po namin yan. Kaya lagi po kayong manood ng People's Court. Kung hindi man sa TV, ay sa aming social media accounts. Let's make that your weekly habit po. Tama, Attorney Al. At yun na nga, maganda na maging weekly habit to kasi na-entertain na kayo, natututo pa kayo tungkol sa inyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng ating iba't ibang batas, diba? Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Correct. Ang susunod dito, meron na tayo batas on international law. Pero time before, di ba yung nag-discuss tayo ng konti on the CEDAW? Yes. Si Attorney Raj Palacios. So, West Philippine Sea. Naku, kailangan na si Justice Carpio maimbita natin, di ba? Anyway, maraming salamat po mga kahuntahan sa pagsama ninyo sa amin today. No? Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po until next time mga kahuntahan. Yes, kaya samahan niyo po kami mga kahuntahan ulit ha. Wag po kayong mawawala sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.